Ano bang gusto mong pag-usapan? Hindi ko alam. Wala yung kanina, yung freestyle lang, mga ganun. Yung anong maisip natin. Hindi, pag-usapan muna natin kung ano nangyari sa laban ni Tom Davis. Ay, okay, tao. Okay, so, papakilala muna ako. Pausalud Project, kasama ko si DJ. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. TJ, ito yung mic mo. Tapos si Nick. Nasa ba tayo? Skyline. Wala tayong Skyline. Nasa Century City. Sige. Skyline doon, oh. Shout out. Oh, ano masasabi mo sa laro ni Tank? Ikaw muna. Ayun, napanood ko sir, hindi ko na-expect na ganun yung ipapakita ni Tank Davis. No, parang ayaw niyang labanan, saktan nga si Lamon Roach. Hindi ko alam bakit. Tapos, ano siya mareklamo. Hindi siya yung ganun In-expect ko nga siya yung idodomina na yun mula 1 to 12 rounds. Kaya nag-predict ako na hanggang 6 rounds matatapos yung game. And disappointed. Buti na lang hindi ako nag-bet sa kanya. Sige, nag-push tayo. Yeah. Actually, ang dami nagsabi na knockout nga daw. Ikaw, expected mo knockout din eh. Hindi. Hindi. Kasi di ba nagsabi na siya, parang kailan ba yun? Ang laban nila dapat last year pa ng November. Last year pa. Tapos na-cancel, tapos naging December. Yata, di ba? Oo. Tapos kinancel ulit. Ngayon, natuloy na. Pero yung pagkatuloy na yun, marami pang di ba, napasok si Magsayo Oo. na replacement. Hindi naging malino kung si Davis o si Roach yung pwede i-replace eh. Kaya parang naisip ko, sabi ko, ba't ganun? Parang, kaya pala, kasi nababasa ko yung mga article dati na parang, ito na yung last year ni Tank na pagiging boxer, di ba? Kasi gusto niya na mag-retire. Kaya, ayun, parang hindi ako masyadong nagulat sa ginawa ni Tank na parang hindi siya focus, parang wala-wala lang yung ginagawa niya. Tapos hanggang umabot na ng split draw. Kaya siguro totoo yung ayaw niya ng mag-boxing. Tsaka malaki yung impact doon. Kumpara sa dating Tank na talagang kain ng tao yung dati niya. Parang nawala na yung niya siguro, yung passion. Yun na nga, yun din napansin ko, parang ayaw umatake. Una pa lang, parang naghihintay siya kayo na pumasok. Kaso, andar rin yung Lamon Roach eh. Pero kasi grabe yung adjustment kasi sobrang laki. Parang doon pa nga ako parang feeling ko baka kailangan ko talaga ng decision kasi ang dami Yung mga post na knockout. Dahil post na ng knockout yan, pag ganyan. Pero hindi, parang risky yun Kung sakaling, di ba, yung tulad nun, para sa akin kasi nanalo si Roach eh. Di ba? Kung gagawin niyo yung 12 rounds papabutin niya, hindi naman siya yung nasa state na 100% na para gawin yun. Kumbaga, yung laban nila kanina, parang may chance na ma-dominate siya ni Lamont Roach eh. Ay, hindi ako naniniwala mag-dominate siya. Parang sinadya niya talaga yan. Risky, yes, pero sinadya niya. Kita mo pag siya sumusuntok. Saka kita mo yung volume, yung dami ng yung volume of punches nila. Ang konti na suntok nito. Tipid. Kasi umasa siya dun sa counter na... Counter na overconfident yan si Tank Davis. And malaking bagay talaga yun. Yung parang hindi mo lang kung gusto niya pa ba mag-boxing o hindi na. Kaya tinuman na lang yung ginawa niya kanina na. Nakaganda, 10-8 yung round na yun eh. Lumuhod. Oo. Talagang bibila. Kasi lumuhod siya eh. No? Tapos, ewan ko ba't anong score doon? 10-9 lang yata. Pag ginawa 10-8 yun, parang si Lamont. Oo. Lalamang siya ng... Pero kung tutusin, ano yun? 10-8 o sakto lang 10-9? Time out, gano'n. Wala namang gano'n. Baka 10-8 yun pag binila. Pero hindi kasi binilangan. So, kaya that's why, hindi kinang. So, kailangan kasi bilangan ng referee yun eh. Tanong ngayon dito kay, Tank, tsaka kay Lamont. Rematch. Interesado ba naman kita? Yes. Kasi nakakawala ng shield doon. Si Lamont Roach. Dapat talaga sa kanya yung panalo. Tanggapin na lang na hindi draw yun. Na controversial. Isa sa mga controversial result para sa akin. Kasi dalawa yung controversial eh. Meron pa isa eh. Kay Sandra. Tapos controversial din eh. Hindi ko nakubutan kasi. Hindi mo nabutan yun. Rematch. Tanggap tsaka Roach. Oo. Maganda yung rematch. Parang Tsaka maganda rin naman, gusto rin naman ng mga katao kiningin. Wala naman buhay nung nagsabi si Tank na willing na makapag-rematch kay
Lamont Roach. May nangyayari siyang hindi. May parang wala. Mga kaibigan, Dati sa New York pa rin daw. pero mga kaibigan talaga sila. Parang feeling ko parang, doon na talaga ako, baka ano talaga. Usapan na. Pero masama pa nila. Ibig sabihin yung kapit ni Roach na frustrated siya, parang disappointed siya, wala lang. Basta usapan. Parang wala na nga, kasi iniisip natin, ang David Vince tapos makakalaman niya yung ibang mga fighter. Ang mawawala sa usapan nila dito. Oo. David Inuwi, di ba? Nag-uusap ko pa. Pero matindi kayo nila, di ba nanonood ako? Habang nanonood ako ng Roach sa Japan. Facebook ko agad si Mark Mansayo. Pero kung yun, Kasi parehas yun na kumbaga potential fight nila, di ba? Kasi dati sa Super Federer, parang number 1 contender si, basta nandun siya sa, top 5 contender ng WBA nila, minimum. Tapos yung huli naman, yung nag-uusap na dapat, basta yung Frankie Davis. Sabi ko, kung si Mark kaya yung nasasabi ba ako naman, parang kaya yung magiging, kumbaga, laban na pwede lang i-produce. Kung ito, Yung pang na nakikita natin na parang iniwan na din person. May teachers kasi yung sa'yo doon na Oo. Oo. Kasi si Lam magaling na boxer. Pero mas mas makakasunod sa tingin ko. At kung gano'n ang klase ng bibigis yung mga karapit niya na napapalutang sa ulo yung matubog, may hirap na pamahin ni Mark Mansayo. Pero kung tumama siya, baka nakakapasok pa niya. Feeling ko ha. So, I think it could either still in between the decision naman na nasa taong David because mas mali na siya mag-passing. Pero yung chance of knockout, feeling ko mas kasi ayaw mo mag-difference siya kasi pag si Mamang Dores yung matamama, parang wala lang eh. Pag si Mark nagtamama, napakakala sa kanya yung magagawa. Yun yung sa akin. Kasi may nakakita. parang ano ba yung Gary Russell at saka mag-sabi ba yung parang magiging laban Pwede, pwede. Kasi doon si Gary Russell sa kabila ng gamit. Na-injured. Pwede rin. Sakto. Kasi si Gary Russell lang nakakatulog pa. Wala ng power. Pero yun nga, baka sa akin. Si Mark na napapatunggan na yun eh. Baka mas maging, kasi siyempre, bias tayo. Actually, kung Pilipino na talaga yan, hindi pa pwede na siya. Pero gamit siguro yung yung kumbaga yung with nung prank tsaka magsasayaw nung ako natuloy sa Pilipinas. Pilipinas. Parang kumbaga paano yung siguro yung pang matuloy yung pagkakataon. Pero ano pa pang yung mga tangkad tsaka ang tayo. Kaya Kasi tsaka yung Mark isa rin talaga sa isa hindi lang prasa. Yung talagang hindi ka lang ipag-usapan yan. Siya yung mapag-usapan